Ikalima ng Hunyo, 1967, 7:45 ng umaga. Sa radar ng Ehipto, mukhang tahimik ang lahat pero wala pang 50 metro mula sa lupa, 183 eroplanong Israeli ang lumilipad papunta sa puso ng Ehipto. Sa ganap na katahimikan sa radyo. Sa 3 oras, kaya ba nilang baguhin ang kasaysayan? Ito ang operasyong FOCUS o MOCET, ang pinakatumpak at mapanirang airstrike na isinagawa sa gitnang silangan. Isang operasyon na nagpaalamat sa hukbong panghimpapawid ng Israel at sa loob ng 6 na araw ay binago ang mapa ng mundong Arabo. Ang Israel, halos 20 taon pa lang mula ng itatag, ay maliit na bansang may 2.5 milyong katao at napapaligiran ng mga kaaway. Sa hilaga ay Syria, sa silangan ay Jordan, sa timog at kanluran ay Ehipto. Lahat sila ay nagnanais ng pagkawasak nito. Noong huling Mayo 1967, inutos ni Pangulong Gamal Abdel Nasser ng Ehipto ang pagpadala ng mahigit 100,000 sundalo sa tangway ng Sinai. Pinalayas niya ang mga puwersa ng United Nations at hinarangan ang daan, ang tanging daanan ng Israel papuntang Dagat Pula. Itinuring itong kilos ng digmaan. Lumagda ang Syria at Jordan ng kasunduang mutual na depensa kasama ang Ehipto. Nagkakaisa ang diskursong Arabe. Dapat mawala ang Israel. Hayagang sinabi ito ni Nasser. Ang layunin natin ay ang pagwasak ng Estado ng Israel. May 420 eroplanong pandigma ang Ehipto. Karamihan MiG, 21 at MiG, 11 mula Unyong Sobyet. 120 ang Syria at 35 ang Jordan. Ang Israel ay may 177 aktibong eroplano, kalahati ay French-made fighter jets. Napakalaki ng kalamangan ng bilang para sa Unyong Arabe. Ngunit sa Tel Aviv, may grupo ng mga opisyal na naghahanda ng isang bagay na magbabalik ng agwat na iyon sa kanilang pabor. Ang estratehiya ay inisip ni General Mordechai Hudmoti, gaya ng tawag sa kanya, kumander ng hukbong panghimpapawid ng Israel, kasama ang kanyang hepe ng operasyon. Ezer Weizman, mahusay na tagaplano at dating piloto ng panlaban. Matindi at parang baliw ang ideya niya. Wasakin agad ang lahat ng puwersa ng kalabang panghimpapawid bago pa sila makalipad. Ang plano ay nakasalalay sa isang mapanganib na palagay. Kailangang ganap ang unang atake. Kapag nailunsad na ito, wala nang balikan. Kailangang maging ang ikatlong atake ay kailangang maging ganap. Tatlumpung minuto iyon ng ginto. 30 minuto ng lubos na kahinaan. Sa ilang buwan, lihim nag-ensayo ang mga piloto ng Israel ng mabababang lipad, simulated approach routes at mababang altitude attack drills sa Negev Desert. Tinantiya ang bawat maniobra kada segundo. Layunin ay makarating sa Ehipto nang hindi matukoy ng radar at umatake bago pa magamit ng kalaban ang kanilang eroplano. Ang pangalan ng operasyon ay magiging Moket, na sa Hebreo ay nangangahulugang Foko. At ang pagsasagawa nito ay magiging isang sabayang kilos. Ang perpekto. 5:45 ng umaga. Tinawag ang mga piloto ng Israel sa mga base ng himpapawid ng Ramat David, Tel Nof at Sor at Rehoboth. Isang pangungusap lang ang utos ng mga komander. Dumating na ang oras. Sa ganap na 7:10 ng umaga, lumipad ang unang alon. 183 na eroplanong pandigma. Iniwan ng Israel ang 12 eroplano lamang para sa pambansang depensa. Ang natitira, buong puwersa ng himpapawid, ay papunta sa pag-atake. Lumilipad sila sa taas na wala pang 30 metro na may dagat Mediteraneo sa kanan at disyerto ng Sinai sa kaliwa. Ganap ang katahimikan. Ang ingay ng mga makina ay nahahalo sa hangin. Walang nadedetect ang mga radar ng Ehipto. Sa ganap na 7:45 ang unang alon ay dumarating sa kanilang target. 11 base ng himpapawid ng Ehipto, ang delta ng Nile at ang Sinai. Nagpapasabog ang Mirage 3C ng mga bombang gumagawa ng malalalim na hukay sa runway na mahirap agad ayusin.
Pagkatapos, inatake ng mga Super Mister at Uragan ang mga eroplanong nakapark sa lupa. Nagulat ang mga piloto ng Ehipto at hirap tumakbo. May ilan na nagtangkang magpalipad pero agad silang nasira ng tama sa runway. Bawat atake ay tumatagal ng wala pang 7 minuto, napakaayos ng koordinasyon. Habang bumobomba ang isang pares, nagtatakip naman ang isa sa pag-atras. Ang oras sa target ay 4:05 minuto. Alas 8 ng umaga nagpadala ng magulong mensahe ang mga kontrol ng Ehipto. Palpak ang radar, walang sagot ang eroplano at wasak ang mga runway. Naniniwala si Marshal Sidki Mahamud, punong komandante ng hukbong panghimpapawid ng Ehipto, na ehersisyong militar lang ito. Nang maintindihan niya ang sitwasyon, huli na. Bumabalik na ang mga Israeli sa bus habang abala ang mga mekaniko na parang orkestra. Bawat eroplano ay nire-refuel at nilalagyan ng armas sa loob ng 7:05 minuto, isang record. Makalipas ang 20 minuto, balik-ere ang mga sasakyang panghimpapawid. Ang ikalawang bugso ay lumilipad mula 8:30 hanggang 9 ng umaga. Sa pagkakataong ito, inatake nila ang iba pang base ng Ehipto: Luxor, Beni Suef, Kanlurang Cairo at Qom Aushin. Layunin: lipulin ang natitirang gumaganang sasakyang panghimpapawid. Pagsapit ng 10:30, 293 eroplano ng Ehipto ang nawala, samantalang 19 lang sa Israel. Natapos ang gawain sa ikatlo at ika-4 na bugso. Winawasak ang mga imbakan ng gasolina, radar, sentro ng utos at hangar. Tuluyang bumagsak ang komunikasyon sa himpapawid ng Ehipto. Pagsapit ng alas 11, bulag na ang hukbong Ehipsyo at nabura na sa mapa ang kanilang himpapawid. Nagpanik si Abdelakir Amer, ministro ng tanggulang Ehipsyo, at iniutos ang pag-atras mula Sinai. Hindi pa man nagsisimula ang digmaan sa lupa, talo na agad ang Ehipto. Hindi lang sa Ehipto nagtagumpay si Mokeb. Alam ng Israel na susugod din ang Syria at Jordan. Alas 11:35, na-detect ng radar ng Israel ang aktibidad sa ibabaw ng Jerusalem. Inutusan ni Haring Hussein ng Jordan na bombahin ang lungsod. Bilang tugon, inilunsad ng Israeli Air Force ang ikalawang yugto. Inatake rin ang mga base ng Jordan sa Makraj at Amman gamit ang parehong paraan. Sa loob ng isang oras, 50 eroplanong Jordanian ang nawasak sa lupa. Sinamantala ng Syria ang kaguluhan at nagpadala ng bomber sa Haifa at Tiberias. Malakas ang naging tugon ng Israel. Tumawid ang Mirage sa Golan at inatake ang mga base sa Damasco, Demir at Meseh. Nagkagulo ang mga piloto ng Syria at halos di makalipad ng alas 12:30 ng tanghali. Ganap ang kalamangan ng Israel sa himpapawid. Nawala sa Ehipto, Jordan at Syria ang halos 450 na eroplano sa loob lamang ng isang araw. Patuloy na kontrolado ng Israel ang himpapawid, na may mas mababa sa 30 na sawi sa estratehikong mapa. Kamangha-mangha ang naging resulta. Dahil walang suporta mula sa himpapawid, lantad ang mga puwersang panlupa ng mga Arabo. Nasira ang mga tangke, mga mekanisadong kolum at mga anti-aircraft na baterya. Sa mga sumunod na araw na may pambihirang bisa, bumabalik ang mga piloto ng Israel na pagod na pagod. Marami sa kanila ay nasa 22 o 23 taong gulang pa lamang. Isa sa kanila ang naaalala, bawat misyon ay maaaring maging huli na. Alam namin na kung kami ay mabibigo, mawawala ang Israel sa mapa. Tahimik na nagdiriwang ang mga base sa lupa, walang sigawan, tanging malalim na paghinga ng ginhawa. Nakaligtas ang Israel. Sa ngayon, kahit papaano. Lalong lumala ang digmaan sa lupa sa mga sumunod na oras. Nang makuha ang kontrol sa himpapawid, sabay-sabay na umatake ang mga puwersa ng Israel sa Sinai laban sa hukbong Ehipto, sa Judea at Samaria laban sa Jordan at sa hilaga patungong Golan Heights kaharap ang Syria. Dahil sa bilis ng resulta, naparalisa ang mundo. Sa 6 na araw, na-triple ng Israel ang teritoryo nila at nakuha ang mga biblical na lugar na 2,000 taon nilang di napupuntahan. Nagsimula ang lahat sa unang 3 oras ng umaga ng Hunyo 5. Namangha ang mga military analyst sa buong mundo. Wala pang maliit na puwersa ng himpapawid ang nagkaroon ng ganoong estratehikong epekto. Ang Operasyon Focus ay naging isang sapilitang paksa ng pag-aaral sa mga akademya ng digmaan. Inilagay ng Estados Unidos, Gran Britanya at Pransya ang mga prinsipyo nito sa kanilang mga manual ng labanan sa himpapawid. Ang mga susi, unang umatake, tama ang target, mabilis ang pag-atake at panatilihin ang kakayahang ulitin ang pag-atake bago makaganti ang kalaban. Nakasalalay ang tagumpay sa desentralisadong pamumuno,
kung saan may taktikal na kalayaan ang bawat eskwadron sa ilalim ng mahigpit na estratehikong balangkas. Walang improvisasyon pero may autonomiya. Iyon ang nagbigay daan para makapag-adjust agad sa mga hindi inaasahan. Mababa pa rin ang bilang ng mga namatay. Kung ikumpara sa resulta, 19 na piloto ang namatay o nawala sa operasyon. Pero alam ng bawat isa na ang kanilang misyon ay isang sugal ng buhay at kamatayan. Walang planong B ang sinuman sa Israel. Noong Hunyo 10, 6 na araw matapos ang unang atake, natapos ang digmaan. Naging makapangyarihang militar ang Israel sa rehiyon at naging aral ito ng pambansang pagkaligtas, hindi lang tagumpay sa teritoryo. Ipinakita ng Operasyon Focus na ang talino at eksaktong pagkilos ay kayang talunin ang dami ng kalaban. Mas mahalaga ang impormasyon kaysa sa laki ng hukbo at ang paghahari sa himpapawid ay maaaring magpasya ng digmaan bago magsimula. Sa 160 minuto, binago ng Israel ang kapalaran nito. Isang bansa na may milyong mamamayan ang humarap sa 3 hukbo na may daan-daang libong sundalo at dinepensahan ito mula sa himpapawid. Ang Operasyon Focus ay hindi lang militar na aksyon, kundi babala rin sa buong mundo. Sa modernong panahon, napapanalunan ang digmaan bago pa malaman ng kalaban na nagsimula na ito. Muling napatunayan ng Israel na ang tunay nilang lakas ay determinasyon, hindi dami. Kung naapektuhan ka ng kwentong ito, mag-subscribe ka sa channel at iwan mo ang iyong opinyon. Sa tingin mo ba posible pa rin ang ganitong operasyon ngayon sa panahon ng mga satellite, drone at artificial intelligence? Kita tayo sa susunod na episode para talakayin ang isa pang misyong nagmarka sa kasaysayan ng Israel.